Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Public Works and Highways sa local government units kaugnay sa malilipatan ng mga informal settler na pinaalis nila sa ilalim ng Delpan Bridge. Narito ang report ni Haji Rieta. Sa ilalim ng Delpan Bridge, nakatago ang isang komunidad ng mga informal settler. Si Elsa at ang kanyang pamilya, mag-4 na taon nang nakatira rito. Wala na kami matira na iba, kaya dito na lang kami nagtayo eh. Mahirap naman sa mga tabing dumbanda. Kasi maraming mga ano dyan, mga loko-loko. Kaya dito napili namin. Hindi na raw bago sa kanya ang bantang pagpapaalis sa kanila. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH gusto na silang patalsikin kasunod ng naganap na sunog sa Quezon Bridge sa Quiapo. Dahil kasi sa sunog, nalagay umano sa alanganin ang tibay ng tulay. Kapag nagkaroon ng diferensya na damage yung tulay, gagastos ang gobyerno para i-repair o i-retrofit itong mga tulay na ito. So, gagastos talaga ang gobyerno riyan dahil kailangan maayos para sa safety ng mga motorista. Sa tala ng Metro Manila Development Authority, isa sa 4 na residente ng Metro Manila o mahigit 2.7 million ay mga informal settler. Parehong dihado ang gobyerno at informal settlers sa patuloy na pagtira ng mga tao sa ilalim ng tulay. Sa parte ng gobyerno, posibleng ikasira raw nito ang mga struktura. Ang mga tao naman, araw-araw na hinaharap ang panganib tulad ng flash flood at mga sakit na dala ng basura sa tubig. Pero para sa ilang non-government organizations, hindi nabubura ang problema ng informal settlers sa simpleng pagpapalis sa kanila. Ano itsura ng lugar? May mga basic na pangangailangan ba nandun? No? Yung transportation, water, electricity. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng DPWH sa mga local government units para sa malilipatan ng informal settlers. Hanggat wala pang resulta ng mga pagpupulong, umaasa mga tulad ni Elsa na magsisilbing tulay ito patungo sa ginhawaan. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting.